Not once, not twice, not thrice, but 4 times. May natutunan din akong aral sa kanila kung bakit nagkaganon. Wala akong sama ng loob sa isang babaeng dumaan na sa akin. Unahin natin kay Hazel Cross, year 2012. Ito may naibigay rin ako sa kanya. Dahil nag-aaral siya, kailangan niya yung isang lapi. Kaya binilihan ko, pinadalhan ko siya. Sa isang kaibigan kong nagbakasyon kasama ko sa trabaho. Gusto ko lang balikan yung mga nakaraan ko. Dahil ito ay minsan pumapasok din sa isipan ko. Naisip ko sila, bakit nagkaganon. Pero hindi ko pinagsisihan, minahal ko sila. Dahil naging parte sila ng buhay ko eh. Kasama naman yan pag nagmahal ka, kailangan mong magbigay. Pero hindi mo sukat akalain na mangyayari din pala sa iyon. Yun ang dahilan kung bakit tayo mga OFW, pipili lang tayo ng mamahalin natin, pero huwag natin isagad. Sagad na eh. Pati yung kakainin natin, yung allowance natin, ipapadala natin. Para maging masaya lang sila. Hindi, doon tayo naging mali. Ako pinagdaanan ko niya matagal ng panahon. 4 times ako nasaktan eh. Dinastusan ko yan. Nagbigay ako. Pero bukal sa kalooban ko yun ha. Sa ating mga OFW, maraming nagbibigay. Pero bandang huli, binabawi. Binabawi rin nila pag nagkahiwalay. Yan ang pagkakamali natin mga lalaki, mga OFWs. Katulad ko na nagmahal, na nasaktan. Yun, si Hazel Cross, estudyante pa lang siya noong 2012. Graduating siya ng STI. Pero kailangan tulungan para makatapos siya. Siguro, dahil yun ang dahilan para makatapos siya, para makuha niya, makamit niya yung inahangad niya. Pero in fairness, nagkahiwalay din kami, hindi rin tumagal. Pero yun na ibigay ko sa kanya, wala na yun. Kasi nandun na yun eh. Binigay na natin yun eh. Huwag na natin bawiin yung binigay mo kasi nandyan na eh. Ikaw mismo nagbigay. Kasi sa ating mga OFW, pag nagkahiwalay kayo, babawiin mo. Hindi yun eh. Yun yung dahilan. Hindi yun ang sukatan ng pagmamahal. Doon tayo nagkakamaling mga OFW. Once na nagmahal ka, huwag mo nang bawiin. Nandun na yun eh. Pangalawa, kay Margaret Bunaw. Ito, i-reveal ko na yung mga pangalan nila. Pero yung picture, hindi ko na isasama sa aking video. Kasi medyo may limitation tayo. Pangalan lang. Nagkakilala din kami noong 2013. Pero ito, mas marami ang naibigay ko sa kanya. Bilang isang OFW. Kasi ako, once na nagmahal ako, buo eh. Wala akong pag-alilangan kahit sino ka pa. Kahit anong pinanggalingan mo, kahit anong pinagdaanan mo, once na minahal kita, iyon na yun eh. Mas malaki yan na ibigay ko sa kanya. 1.2 million. Iyon, kaya niyo ba yun? Pero wala akong pinagsisihan. Siguro may pagkamali rin ako, kaya naghanap siya ng iba, o bigla na lang naglaho na parang pula. Yun ang pinakamasakit na part. Tinalikuran ka lang, na parang basahan. Yung pangarap ng magandang pamilya, nawasak lang sa isang dahilan lang. Marami kasi sa ating mga OFW ng mga babaeros. Kahit may tikin na siya, may asawa at anak na, naghahanap pa rin ng kakaiba. Iyon ang kalakaran ng mga OFWs. Pero hindi ko nila lahat ha. Meron din mga matitinong OFW na hanggang pamilya lang sila. Pero sa akin, yung naranasan ko, kasi 4 times ko eh. Gumastos ako pero hanggang doon lang. Ibig sabihin, hindi pa dumating yung aking destiny. Yun ang iniintay ko. Once na dumating siya, kailangan ko nang i-grab. Kasi masakit. Masakit sa akin. Sa akin bilang OFW, yung pinaglaanan mo, yung pinag-ipunan mo, napunta lang sa wala. Malaki ang naibigyan ko kay Margaret. 1.2 million. Halos lahat ng kinikita ko, sweldo ko, binibigay ko sa kanya. Pero hindi ko pinagsisiyan yun ha, kasi naging parte siya ng buhay ko rin. Mabait naman siya. Noong pandemic, nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan. Siguro may pagkakamali rin ako, inaamin ko, hindi naman ako perfecto. Tao lang din naman ako. Isa rin akong nilalang na may pagkakamali o may pagkukulang.
Pero tinanggap ko yun. Sa loob ng siguro ng isang buwan, depressed ako. Hindi ko maisip, hindi ko lubos maisip kung anong gagawin ko. Bakit ako pa? Bakit nangyari sa akin tong ganon? Hindi ko pinangarap na mangyari yon, pero nandoon na eh. Siguro nakamove on ako na after 2 months kasi tinanggap ko na eh, wala na siya eh. Kinukontak ko na siya sa FB, lahat ng social media accounts, hinahanap ko siya, pamilya niya, pero wala. Black. OFW. Ayaw ko lang sa ating mga OFW, huwag tayong magbigay ng sobra-sobra. Kahit hindi natin kaya, ibibigay natin para lang maging masaya. Kaya huwag kayong magbigay ng sobra-sobra. Magtira kayo sa sarili niyo. Hindi habang buhay ang trabaho natin bilang OFW. Darating din yung araw na uwi rin tayo. So paano na kung wala kang invest, kung wala kang ipon? Marami sa atin tumagal ng mga OFWs pero ganun pa rin. Nalulong sa masamang gawain. Nalulong sa babae. Yung mga babaero dyan kaway-kaway mga kaibigan. Babaero rin ako. Pero hanggang doon lang. Kinalimutan ko na yun. Dahil pinagdaanan ko na yan eh. Ilang bisis ako nasaktan. Ilang bisis ako nagmastos. Ilang bisis ako nagbigay. Pero walang kasiguraduhan. Lahat sablay. Doon ako nagkamali. Nagmahal ako. Nagbigay ako. Binigay ko lahat ng pinaghirapan ko. Pero bandang huli, nawala rin pala. Naglaho ng parang pula. Pangatlo, kay Harleen. Ito, masakit. Halos hindi ko matanggap na nangyari. Kasi girlfriend ko siya, pero meron din pala siyang iba. Parang ginamit lang akong panakit butas lang. Mabait siya. Re-reveal ko siya. Mabait siya. Maganda siya. Maputi. OFW rin siya. Pero in a long distance relationship. Kaya maraming salamat sa iyo. Marami akong natutunan sa iyo. May natulong ka rin sa akin. Pero nagbigay rin ako. Hindi nag-workout yung aming relationship. Dahil parang may something na tinatago siya. So bandang huli, nalaman ko sa kaibigan niya, meron din pala siyang iba. Masakit. Nagulat ako sa aking nabalitaan. Nalaman. Dahil umaasa ako. Alam ko ako lang kasi matino siya. Nagawa pa rin niya yun. Siguro, hindi naman talaga ako perfecto. May pagkamali rin ako. Minsan kasi, tayong mga lalaki, nakapagsalita rin tayo ng hindi maganda sa time na isang babae. Pero nakatanim sa kanila yun eh. Hindi nila nakalimutan yun eh. Parang iniipon lang yung pagkakataon. Boom! Sumabog. So, iyon, sumabog nga. Siguro sa galit, o inis, o pagkamuhi. So, iyon, boom! Biglang naglaho. Binlock din ako. Nagbigay rin ako, pero mabait siya. Matulungin din siya, pala kaibigan. Lahat ng mga problema niya, sinishare din sa akin dati. Pero hanggang doon lang. Hindi naging kami in the future. Nagkaiwalay din. Pero iyon ang mga dahilan kung bakit naisip ko sa inyo mga kaibigan ang aking karanasan bilang OFW. Kasi marami akong karanasan pagdating sa minahal kong mga babae. Hindi naman ako kagwapuhan. Tama lang, sakto lang, may dating. Pero, payo ko lang sa inyo, huwag kayong magbigay ng sobra-sobra. Kasi bandang huli, kayo rin, masasaktan din kayo. Pagsisisihan nyo rin kung anong naibigay nyo na hindi naman nag-workout in yung relationship. So, pang-apat, the last. Ito, present to mga kaibigan, pero mahirap din na sabihin yung pangalan na isang tao na to dahil nire-respeto ko siya. Nire-respeto ko ang kanyang pamilya. Pero hanggang doon lang din, parang walang patutunguhan din ng isang relasyon. Kung pati salamat na hindi niya mabanggit-banggit o hindi niya masabi sa'yo pag yung nagbigay ka, wala man lang, kahit salamat lang, oy salamat Bobet, natanggap ko na. Hanggang doon lang, oy natanggap ko na. Ganun, masaya lang siya. Pero parang hindi pa sapat. Nakilala ko tong tao na to
by 2006, panahon pa ng MiG-33. Uso pa dati, sikat pa dati, hindi pa uso ang Facebook. Ang uso pa dati yung mga Camfrag, Yahoo, Messenger, Skype, Ovicam, yan ang mga sikat dati. Nakilala ko siya through MiG. So mabait siya, mapagmahal din, maganda, maitsura, matangkat, may katangkaran. Mabait siya, pero ang comment ko lang sa kanya, para wala siyang kimi, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi mahalaga kung ano na ibigay mo sa kanya. Hindi mahalaga kung may malasakit ka ba sa kanya. Wala siyang malasakit. Parang sarili lang niya iniisip niya. Yun ang dahilan kung bakit naisip ko sa mga ating mga OFWs. Naka-move on na rin ako. Kasi pera lang yan mga kaibigan. Ako yung isang tipong lalaki na pag nagbigay ako, hindi ko sinisingil. Kasi binigay ko na yan eh. Kailangan ka magbigay. Palamuti yan eh. Hindi ibig sabihin nagbigay ka may kapalit. Hindi. Pag nagbigay ka, huwag mong isipin na may kapalit. Sa ating mga lalaki, huwag natin ugaliin na manggutot. Dapat magbigay. Hindi tayong binibigyan. Kaya kayo mga OFW na binibigyan, oy, magbago na kayo. Okay lang kayo magbigay. Huwag lang kayo ang bigyan. Kasi lalaki kayo, nakakahiya. Huwag natin sagarin yung sakit. Hangganan yan. Sabi nga nila, kahit kasal na yan, maghiwalay pa rin yan eh. Marriage contract is only just a piece of paper. Isang papel lang yan. Kayo na may papayo sa mga OFWs, mga babaero ha. Ako, inamin ko, naging babaero na ako, pero hanggang doon lang. Pinagdaanan ko niyan. Ayaw ko na ulitin pa yung mga pinagdaanan ko, mga sakit. Yung mga binigay ko, ayaw ko na ulitin pa. Gusto ko nang maging tahimik ang buhay ko. Siguro kung mayroon din darating sa buhay ko, why not? Pero hanggang doon lang. Kaya naisip ko sa inyo mga kaibigan yung karanasan ko bilang OFW na nagmahal at nasaktan. Hanggang doon lang, kinalimutan ko na sila. Nakamove on na ako. Kaya ito ako ngayon. Kung may darating, why not? Kung wala rin, hanggang doon lang ang buhay natin. Maging masaya tayo, maging contented tayo sa ating sarili kung anong meron tayo. Kung nagustuhan mo pala ang video ito, don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat sa lahat ng aking subscribers out there. Pwede niyo akong i-follow sa aking Facebook account, Bobby Tlantot. Pwede niyo rin ako i-follow sa aking TikTok account, Bobby Tlantot. Maraming salamat mga kaibigan. Have a blessed day.